Sa pagbabalik ni Jimmy Butler sa Miami Heat, mukhang naibaon niya pa ng todo yung best friend niya at yung Sixers dahil nakalamang na ang Philadelphia sa Miami Heat ng 19 points, natalo pa sila at natambakan pa ng Miami ng 20 points nung second half. May total lang din na 33 points ang Philadelphia sa buong second half kontra sa 35 points ng Miami sa third quarter. Ito pa naman yung weakness ng Miami nung nakaraang 4 na games na hindi sila makakakuha ng mataas na score kapag third. Si Jimmy Butler 30 points, 10 rebounds, 5 assists at merong 13 out of 13 sa free throw area. Si Tyler Hero naman nasa 18 points at 2 out of 10 sa 3-point area. Mababa pa ang winning rate ng Miami sa regular season kapag magkasama pa si Hero at si Butler. After ng talo ng Sixers, medyo nagkagulo di umano sa locker room. Wala agad player ang pumunta sa post-game interview. Nag-intay pa ng ilang oras bago nakipag-usap si Coach Nick Nurse. Nagpanik na di umano yung Philadelphia dahil 0-4 na ang Sixers since naglaro si Embiid at nakasama niya si Paul George. Hindi pa rin kasi nagkakasama din ang bagong Big 3 ng Philadelphia dahil injured pa si Tyrese Maxey. Buti na lang yung rookie nilang si Jared McCain na Pinoy kuno ay consistent pa rin. Si Embiid at si Paul George may combine na 35 points per game kumpara kay Maxey na meron 27 points per game agad. Si Embiid 16 points, 5 rebounds, 3 assists, 26% sa field at 10% sa 3-point area. Sobrang laki ng ibinagsak ng stats si Joel Embiid. Mukhang nagsisi pa siya na nirecruit niya si Paul George. Napagastos pa ng malaki yung Sixers. Bumagsak din kasi ng malaki yung stats ni PG. 16 points, 5 rebounds, 5 assists, 39% sa field at 31% sa 3-point area. Bumalik sa pandemic P si Paul George. Letter P pa yung first letter ng Philadelphia. Wala ring nagawa si Joel Embiid kundi pinuri na lang niya yung best friend niyang si Jimmy Butler. Nagpaparamihan pa ata ng losing streak yung Sixers at yung Wizards ngayon sa East dahil silang dalawa ang may mahabang losing streak dito sa East. 2 beses namang nasawi sa kamay ng Clippers yung Golden State. Nagtapat yung number 1 at number 2 3-point shooter sa NBA history, si Harden at itong si Steph. Struggling pa nga si James Harden sa game, 12 points pero nasa 16 assists. Sabi nga ni Harden, hindi niya malalagpasan at kahit sino man si Steph pagdating sa 3-point area. Kaya ayun, tinalo na lang nila yung Golden State. Si Norman Powell, steady pa rin, 23 points at 5 3-point shot. Nasa number 3 pa rin naman ang Golden State kahit natalo sila sa Clippers. Kaso importanteng game yun dahil makakaapekto sa playoff matchup nila kung sakali kahit malayo pa yun. 0-2 sa division ranking ang Golden State. Kasama pa nila sa top 6 ng ranking yung Lakers at Suns. Nakasama din nila sa Pacific Division. Importante yung sa tiebreaker. Kumbaga matalo na ang Golden State sa ibang team, wag lang sa ka-division nila na Clippers. Na dahil naman nanalo yung Clippers kontra sa Golden State sa division game nila at yung Sacramento ay natalo din, nakakalamang ngayon yung Clippers kontra sa Kings. Yung merong best bench sa lineup sa history, tinalo ng bench ng Clippers 45-28. 3 player lang din sa Golden State ang naka-double digit. Ang isa dun si Steph. Meron si Steph na 26 points at 6 3-point shot. Si Wiggins naman nasa 22 points. Nasabayan pa ng Clippers yung Golden State pagdating sa 3-point area. Kasi yung Clippers, mas maganda yung percentage. Galing pa sila noon sa back-to-back game. Mukhang ayaw pa rin kasing bumitaw talaga ng Clippers kahit wala pa sa kanila si Kawhi dahil si Norman Powell pa rin yung steady nilang player. Ang sunod na mga kalaban ng Clippers ay Orlando Magic bago nila makakasagupa sa November 23 ang Sacramento Kings. Ang Golden State naman, Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans.